May huwag Kami mahiya, po. sa totoo lang. Kami Wow, po. ang dami. Okay. May share sa inyo, ha? Just. Hello, Mike. Test? Okay. May share lang ako sa inyo. 2 years ago, nagkaroon ako ng acid reflux. Hindi ko talaga maisip kung anong klaseng sakit ang dumabo sa sarili ko nung time na yun ba. Parang naiyak ako. Sabi ko sa ano ba, Panginoong Diyos, sabi ko, Lord, kung may plano ka sa buhay ko, Lord, kunin mo na lang ako, Lord, huwag mo na lang akong pahirapan. Kasi hindi ko talaga maintindihan ang sakit na yun ba. Yung dito ko na part dito sa chest ko, panay ang init talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng sakit yun ba. Yun pala, heartburn. Nagkaroon ako ng heartburn. Tapos sabi ko sa sarili ko, habang tumatagal, umakyat yung acid, papunta dito sa lalamunan ko, naging GERD. Yun ang pinaka-worst talaga sa buhay ko. Hindi ko talaga maintindihan. Dati, connected ako ng isang telecom company. Bali ako yung PS nila, yung project supervisor. So, nasa field ako palagi ba? Kami yung nag-erect ng poste dyan sa gilid ng kalsada. Tapos kami yung nag-install ng mga cable wires doon sa sa poste. Apektado lahat sa acid reflux ko. Ang masakit pa nun, huminto ako sa trabaho ko nang dahil lang sa acid reflux. Kinabukasan nang pumunta ako sa doktor ko, nagpa-check ako ba? Nagpa-check ako sa yung pylori test, nagpakuha ko ng tugo. Baka may gas-gas daw yung yung bituka ko. Tapos, yung baka may ulcer daw ako. Nag-check pa din ako sa cholesterol ko, yung sa chest ko, nagpa-ECG, yung sa lungs, nagpa-X-ray. Actually, awa ng Diyos, wala talagang findings. Negative talaga lahat. Kaya sabi ko sa doktor ko, Dok, ano po ba talaga itong sakit kong ito? Sabi niya sa akin, may acid reflux daw ako. Tapos, binigyan niya ako, yung resita niya, binili ko lahat yung gamot na yun. Basta natandaan ko lang nung time na yun, may omeprazole, pantoprazole. Ewan ko lang, nakagilip ba dyan yung may acid reflux. Tapos may Gaviscon pa, may Algina pa. Tapos ang prescribe ng doktor sa akin is 3 times a day lang, pero hindi ko talaga sinunod yun. Inom lang talaga ako ng inom. Kasi andito ko sa dibdib ko, ang sakit talaga. Hindi ko talaga maintindihan. Ang gusto ko lang, na mawala talaga yung sakit. Yung time na yun ba. Sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng sign, Lord, kung anong dapat kong inumin para sa sakit kong ito. Tapos habang tumatagal, napektado na lahat, pati yung yung pagkain ko. Dati-dati, ang kain ko na masarap, hindi ko na talaga makain. Biruin nyo, dati ako, nagtimba ako ng 66 kilos down to 59 kilos. 7 kilos talaga ang wala sa akin. Kasi yung pagkain ko hindi na kasi normal eh. Umaga, maliit na kanin, isang itlog. Tanghali, ganun pa rin. Maliit na kanin, isang itlog. Tapos, paghapon, oatmeal na naman ang kinakain ko. Sabi ko kago sa sarili ko, labaw pa may nag-diet na kuhan eh. So, wala talaga. Tapos dumating din ang time na yun, sa pamilya ko, naapektado na rin. Yung magandang relasyon namin, nawala na. Kasi, mainit talaga ang ulo ko. Maliit lang na salita na hindi ko talaga gusto. Natitrigger yung ko, tapos big deal talaga sa akin yung time na yun. Ang gusto ko lang, magkulong ako sa kwarto, isip lang ng isip, wala namang inisip na maganda, ganon. Dumating ang time na yun, itong misis ko, may pinapainom yun siya sa akin. Sabi ko, kaku, ano naman yan? Kasi hindi kasi ako mahilig mag-inom ng yung mga synthetic na gamot. Sabi niya, inumin mo ito. Kasi ito yung ininom ni Uncle Rico, maayos na daw yung acid reflux. Kasi yung uncle niya, tsaka yung auntie niya yung nurse, at that time na yun, nandito sila sa Pilipinas, nagbakasyon. Yung auntie niya na nurse, mahilig kasi magdala yun ng yung mga vitamins galing sa US. Tapos pagdating dito, binibigay niya sa mga pamangkin niya. Sabi ko, uy, galing US to ah. Sige, nag-take ako.
Pero yung misis ko, hindi talaga alis yan sa tagiliran ko. Baka ayaw ko daw inumin. Kasi hindi kasi ako mahilig uminom ng ano yung mga synthetic na gamot. Tapos, inom ako ng umaga, tanghali, gabi. Tapos 3 times a day ko yun nainom. Hanggang nakaubos ako ng 15 capsules, nung time na yun, parang maganda yung pakiramdam ko. Nawala yung acid reflux ko. At saka yung iniindan kong sakit na yung maghinga ka ng malalim, ang sakit nawala. Kaya sabi ko kay Mrs. Kumi, punta tayo kina Uncle Rico, bakit man? Bilhin natin yung gamot na to ba? Baka meron pa siya. Siya, bakit man? Maganda kasi sa Kumi, pakiramdam ko. So, ganun ba? Yun pala, hindi pala totoo yun. Nililing lang nga ako ng misis ko ba para uminom. Ang totoo pala yun, my friend siya, hindi ko alam kung saan siya connected. Dito pala sa GATGARD. Kaya, nakita ko yung lalagyan niya, sabi ko kako kay misis ko, ito ba yung lalagyan ito? Sabi niya sa akin, oo. Kaya pala, maganda to ah. May probiotic pa, may prebiotic pa, may postbiotics pa. Sabi ko kako, wow. Kaya pala. So, continuous ko yung ininom. Hanggang naubos ko yung isang bote, 30 capsules. Doon talaga, sabi ko kako sa sarili ko, Lord, ito na siguro yung hinihingi kong sign na kung anong gamot na pwede kong inumin. Kaya sabi ko sa sarili ko, walang halong biro ito, maniwala kayo sa hindi. Nawala talaga yung acid reflux ko at GERD ko. Nang dahil lang sa GATGARD. Natutoo na.